Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hulyo pa, nakalabas ng Pilipinas si Alice Guo, ang sinibak na mayor na nasasangkot din sa mga iligal na aktibidad sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Base yan sa mga dokumentong ipresenta ni Senadora Riza Ontiveros. Doon ay naka-reunion umano ni Guo ang kanyang mga magulang at kapatid, pati isang negosyanteng sangkot naman sa Pogo sa Porac, Pampanga. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kung saan-saan pa pinuntahan para hulihin at silbihan ng arrest order, pero isang buwan na palang nakalabas ng Pilipinas si Alice Leal Guo. Base sa dokumentong ipinakita ng chairperson ng Senate Committee on Women and Children, bumiyahe si Guo noong umaga ng July 18, 2024 at dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia pasado tanghali. Match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Mula Malaysia, tumuloy umano sa Singapore si Guo para makipagkita sa pamilya niya ayon sa source ng komite. Nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Si Cassandra Ong ay kinokonekta naman sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Giit ni Ontiveros, hindi makakalabas ng Pilipinas si Guo kung walang tumulong mula sa gobyerno, lalo't may lookout bulletin order laban sa kanya, kaya dapat itimbre ng immigration ang mga tangkanyang mag-abroad. Paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Hinala ng ilang senador, chartered flight ang sinakyan ni Guo. Matitry siyang kung sino, mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down. At sino yung CIQ, Customs Immigration, Quarantine, ang nag-process ng kanilang passports. If the flight number now registers to a chartered plane, then you can find out who owns the chartered plane. And dahil nga masyadong popular ito si Mayor Guo, kilala siya. Siguradong kilala ng piloto kung sinong pasahero nila. Imposibleng hindi makikilala. CAAP can fine or actually dismiss pilots in the failure to name the members in the manifest. Kapansin-pansing walang larawan sa biometrics ni Guo sa dokumentong nakuha ni Ontiveros. Kung i-enlarge po natin yung photo dun sa ipinakita kong slide kanina, hindi po na-capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. Baka may nagturo sa kanya at hindi lang dito sa immigration natin, posibleng sa immigration ng iba pang ASEAN countries. Ang pagkakaalam umano ng Justice Department, nasa Pilipinas pa si Guo at walang report ang immigration na nagtangka siyang umalis. Nakapaghain pa umano si Guo ng counter affidavit na pinanotaryo noong August 14. At may mga nakakita pang mga law enforcement agency pagkatapos ng July 18. Sabi ni Senador Win Gatchalian, chinek ng opisina niya ang law firm na naghain ng counter affidavit ni Guo at lumalabas ngayon aniya na nagsinungaling ang abogadong nagnotaryo sa dokumento na si Attorney Elmer Galicia. Si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na mayroon pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin. Kinukuha na namin ng pahayag ang kampo ni Guo, kanyang law firm pati si Galicia, BI at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA pero wala pa silang tugon. Inaalam din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung totoo ang impormasyon, habang nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa mga counterpart nila sa Malaysia at Singapore para beripikahin ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ayon kay DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, patuloy silang kumakalap ng impormasyon mula sa Bureau of Immigration at sa NBI.
At sakaling totoong nakaalis na ng bansa si Guo, giit ni Clavano, kailangan ng malalimang investigasyon para mapanagot ang mga responsable sa kanyang pag-alis. Nabalot ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal ang mahigit 30 bayan at lungsod sa Batangas. Abot na rin yan sa iba pang probinsya, gaya ng Occidental Mindoro. Live mula Batangas, nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Mel, wala pa namang ulat na may dinala sa paggamutan ng dahil nga sa volcanic smog o VOG. Pero namahagi na rin ng N95 face mask yung mga otoridad para makasiguro ang publiko. Kitang-kita ang pagbalot ng volcanic smog o VOG sa Kalakhang, Batangas ngayong araw. Bagay na tinitiis ng mga tricycle drivers sa Balete, Batangas. Dahil sobrang baho ng usok, napasok dito sa lalamunan. Meron din kahapon, kaya lang medyo may nahina kahapon. Mas makakon ngayon, mas malala ngayon. Kakapanakit ng lalamunan, gawa na yung usok dyan ng bulkan. Kaya nagtatakip kami. Umabot sa mahigit 30 bayan at lungsod ang apektado ng VOG batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas. Kabilang ang mga bayang nakapalibot sa bulkan kung saan suspendido na rin ang face-to-face classes at distance learning muna ang ipatutupad. Sa Lipa City naman, suspendido lang ang face-to-face classes sa mga paaralang elementarya sa Barangay Halang, Sico at San Salvador. Yung 31 po natin out of 34 municipalities that we have, 4 po ang cities doon. Alam naman po natin sa ngayon na ang hangin po talaga ay napakahina. Nangyayari ang VOG dahil sa ibinubugang volcanic gas ng Bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog. Ayon sa FIVOX, factor ang mabagal na takbo ng hangin sa Taal Volcano Island kaya hindi agad nadidissipate o nababasag ang volcanic gas. Ang plume o pagsingaw ng usok umaabot sa 2,400 meters ang taas. Aabot sa mahigit 3,300 ang huling naitalang sulfur dioxide emission sa bulkan. Sa alika, masyadong hindi ako gumagalaw. Mabagal, dapat medyo malakas-lakas para hindi magstay sa isang lugar yung sulfur dioxide natin. Kung di maiwasang lumabas ng bahay, pinapayuhang magsuot ng face mask. Namahagi na nito ang mga otoridad sa mga apektadong lugar. Wala pa naman umanong naulat na isinugod sa mga paggamutan dahil sa epekto ng VOG. Kasama po natin ng taga-BHO, wala pa pong reported sa amin, bagamat kami po ay nagmamatsyag at amin pong kinukuha ang datos na kung meron pong naapektuhan na ng respiratory problem or illnesses. Ilang beses na ring sinabi ng FIVOX, hindi ito senyales na puputok ang Bulkang Taal, lalo't wala namang lindol na nangyayari. Dahil din sa VOG kaya suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Lubang Occidental Mindoro hanggang bukas, August 20, 2024. Base yan sa inilabas anunsyo ng lokal na pamahalaan. Mel, sa ngayon ay hindi pa masabi ng FIVOX kung hanggang kailan mararanasan itong volcanic smog o VOG. Mababasag lamang daw yung VOG kapag bumilis na yung takbo ng hangin sa himpapawid doon sa Taal Volcano Island. Mel. Maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Wasak ang 2 barko ng Philippine Coast Guard matapos banggain ang mga barko ng China Coast Guard. Pinalabas pa ng China Coast Guard na ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Nakatutok si Chino Gaston. Sa video na ito na ipinost ng China Coast Guard sa social messaging app, nagbanggaan ng BRP Bagakay at ang Chinese Coast Guard Vessel 21551 kaninang alas 3:30 ng madaling araw sa Escoda Shoal. Ang BRP Bagakay bahagi ng rotation at reprovision mission sa Patag at Lawak Island sa West Philippine Sea. Sabi ng PCG, 2 beses binangga ng CCG vessel ang Bagakay na nagtamo ng minor structural damage. Pero sabi ng China Coast Guard sa kanilang post, ang Pilipinas anila ang sadyang bumangga sa barko ng China Coast Guard. Sa isa pang video, sinabi ng China Coast Guard na biglaan nilang lumiko ang barko ng PCG at bumangga sa kanilang barko. Pero ayon kay National Task Force of the West Philippine Sea spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, mapanlin lang ang umano'y spliced at edited video mula China. It's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Allegedly, they were conducting a law enforcement operation controlling the movement of the 2 ships when in fact it was not
4410 or BRP Bagakay who ramped 21551, it was the other way around. 21551 in truth rammed our vessel BRP Bagakay 2 times. Ayon sa PCG, ang China Coast Guard 21551 ang ilang beses nang nagtangkang bumangga sa BRP Cabra sa Ayungin Shoal Setyembre noong nakaraang taon. Ito rin ang humabol-habol sa BFAR vessel na lumayag wala pang isang buwan ang nakakaraan. Kasabay ng pagbangga sa BRP Bagakay, ang sadya rin daw na pagbangga ng China Coast Guard vessel 3104 sa Cape Engaño. Nag-iwan ito ng malalim na yupi at malaking butas sa gilid ng barko ng PCG. Mula sa loob ng barko, makikitang nasira din ang CCTV camera malapit sa ibang equipment ng barko dahil sa napunit na bakal mula sa pagkakabangga. Wala namang nasaktang crew sa dalawang barko at kahit may sira, tumuloy pa rin ang Cape Engaño at Bagakay patungo sa Patag at Lawak Island. We can fairly say that this is the biggest damage, structural damage that we have incurred as a result of the dangerous maneuver carried out by the Chinese Coast Guard which resulted to collision. Siguro, iniisip nila na itong mga 44-meter vessels na to will be reinforcing the presence of Teresa Magbuanmo. Dismayado ang National Task Force on the West Philippine Sea sa ginawa ng China Coast Guard matapos magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at China sa bilateral consultation mechanism tungkol sa pag-resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, ang pagkasira ng mga barko ng Coast Guard sapat na basihan na magreklamo sa ilalim ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. The best thing, since Coast Guard is a civilian vessel. This is now governed by UNCLOS. It's unlike Ayungin Shoal, which is a military activity. This is a civilian activity. We can go to UNCLOS and sue China for damages, and the tribunal will reaffirm that that is part of the EEZ, and that will again debunk China's 10-dash line. Sa isang statement, kinundena ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang dangerous maneuvers ng China Coast Guard na naglagay sa panganib ng buhay ng crew at ikinasira ng dalawang barko ng PCG. Sinusuportahan daw ng Amerika ang karapatan ng mga kaibigan, katuwang at kaalyado sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Halos 50 milyong pisong halaga ng mga gulay at kabute ang ipinuslit mula China at nasabat sa isang warehouse sa Navotas. Pinag-aaralan kung paano ito maaring mapakinabangan ng publiko. At nakatutok si Darlene Kai. Dahil sa tip ng isang informant, natunto ng warehouse na ito sa barangay Bangkulasi, Navotas City na nag-ooperate ng wala umanong permit o rehistro sa City Hall. Magkakasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture, Bureau of Customs, PNP at LGU nang pasukin ang bodega, kung saan tumambad ang mahigit 300 tonelada ng puting sibuyas, carrots, kamatis at mushrooms. Ang halaga aabot sa halos 50 milyong piso. Itong nahuli natin is basically misdeclared goods, no? Ginamit nilang reason yung egg tart skin tsaka kimchi. Illegal ho. Galing umanong China ang mga produkto pero lokal ang consignee na hinahanap na raw ng mga otoridad. We will file charges po sa mga... Usually po, ang tinatamaan dyan is yung consignee po. Kung ano yung nakapangalan, singnan na rin natin kung sino ang... Kung may nag-list ho ba anong storage na to para matunto natin yung totoong may-ari po ng kargamento. Kasama sa investigasyon kung paano nakalusot ang shipment. Dahil nga illegal na ipinasok sa bansa itong tonne-toneladang agriculture products na ito, ibig sabihin ay walang permit at hindi na kasi sigurong ligtas kainin. Kaya maaring maging delikado kung umabot ito sa merkado. Base sa rules ng Bureau of Plant Industry o BPI, pwede itong ibalik sa bansang pinanggalingan o kaya naman ay sirain. Pero pinag-aaralan din ng DA kung pwede pa itong mapakinabangan basta mapatunayang ligtas kainin. Kumuha na ng samples kanina mga tauhan ng DA BPI para sa food safety test. We will file the appropriate request sa ating korte na pwede pa itong mabenta at malamang sa kadiwa natin ito ibenta kung sakaling payagan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa unang pagkakataon, si Sandra Mulak mismo ang nagkwento sa Senado nang naganap ng umano'y sexual harassment sa kanya ni Richard Cruz at Jojo Nones.
Sa gitna niya, ipinakontempt si Nones. Isa pang celebrity ang nagsumbong sa Senado dahil sa naranasan namang panghahalay umano. Nakatutok si Mau Gonzales. Sa pamamagitan ng video conferencing humarap si Sandro Mulak sa pagdinig sa Senado ukol sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry. Ikwinento niya na matapos ang kanilang text exchange ng inirereklamo niyang independent contractor ng GMA Network na si Jojo Nones, nagpunta siya sa kwarto nito sa isang hotel sa Pasay noong madaling araw ng July 21. Pagdating sa kwarto, inabutan daw ni Sandro si Nones, kasama ang isa pa niyang inirereklamo na si Richard Cruz. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine. Nang tanungin kung ano ang sumunod na nangyari, nagdalawang isip si Sandro na sumagot. What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Nagpaunlak din kalaunan si Sandro ng executive session kasama ng mga senador at pagkatapos nito, kanya nang idinetalye ang mga sunod na nangyari. Ayon kay Sandro, meron daw pinasinghot sa kanyang droga si Nones. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Ganun ba? Suminghot ba tawag doon? Hindi yes, mahigpit yun eh. Ilang beses ka sinabihan ng suminghot? Mga 3 times po, Your Honor. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggat malasing ka. Nanghina ka ba? Yes po, Your Honor. Nung pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namanhid po ako, Your Honor. You lie down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag-lie down. Hinila po ako sa bed. Sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po. Tumanggi na si Sandro na magdetalye sa nangyari, pero meron pa raw sinabi sa kanya si Nones. Totoo ba? Based on my investigation, sinabi sa'yo, Sandro, ni Jojo Nones, what happened here stays here? Yes po. Sino nagsabi nun? Si Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed? Correct? Yes po, Your Honor. Sina Nones at Cruz, mariin ang pagtanggi sa mga sinabi ni Sandro. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Ano ginawa nyo doon sa bata? Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Ano nga ginawa nyo? Doon nandun siya? Wala po, Your Honor. Really? Nagkwentuhan, we played music, we socialized, Your Honor. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata? Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case has just been filed po. We are not lying po, Your Honor. We're also just defending our side. Itinanggi rin ni Nones at Cruz na nag-alok sila ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya Mulak. Bagay na inalmahan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada dahil taliwasan niya ito sa mga affidavit ng biktima pati ng witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya naman ipinakontempt na siya ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. I move that he be cited in contempt. There is a motion to cite Mr. Jojo Nones in contempt. Without any objection, the motion is approved. So ordered. Dahil dito, idinetain si Nones ng Senado. Napaiyak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos nang ilahad na biktima rin siya ng rape noong 2005. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari po yung pang-abuso po sa akin. Wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. May power talaga po siya over us, over me. Kaya
Hindi ko po nasabi talaga agad. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald 5 taon matapos ang insidente. Base sa dokumentong hawak ni Estrada, sinuspinde at inalis ng GMA ang sangkot na musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman umano niya na naapektuhan na ang career niya. Ang musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na, kumbaga, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Sa huli, nagpa-release sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network. Siniguro naman ng GMA Network na hindi ito kailanman nag-cover up ng sexual harassment sa kumpanya. Patuloy rin daw ang investigasyon sa kaso ni Sandro at nasa preventive suspension ang 2 akusado. GMA has had a policy against sexual harassment. And we have been strict about it. Again, we have never covered up any incident of sexual harassment. If they say that the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR, or to Office of the President. So there are different avenues, Mr. Chair. So we do not encourage any form of cover-up. Okay? In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file an administrative case against them. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naninindigan ang GMA Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos itong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos ito ay agaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman, ang formal complaint na inihain ni Gerald nitong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang di nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siyang lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Nagsampa ng reklamong rape through sexual assault at act of lasciviousness sa Justice Department ang panig ni Sandro Mulak laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Nakatutok si John Consulta. Nakipagkita muna sa mga ahente ng NBI Public Corruption Division sina Sandro Mulak, Amang Sininio at kanilang mga abogado. Pagkatapos ay tumulak sila papuntang Justice Department para sa pagkasamparoon ng reklamong rape through sexual assault at act of lasciviousness sa mga independent contractor ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Very grateful po sa NBI kasi tulungan po nila ako. It's really hard and sana makuha na po natin yung justisya na dapat makuha. I'm just so glad that narating na namin itong araw na ito. Inaantay namin lahat na araw na makakapag-file na kami and eventually start fighting for justice. That belongs to Sandro. Itong mga dokumentong ito nga na nakikita nyo ngayon sa akin tabi ay ito yung mga kopya ng reklamo na ihain ni Sandro Mulak kasama nga ang kanyang pamilya at ang kanyang ama na si Nino Mulak. Ito ay kaugnay nga doon nga sa di umano'y pagkakaroon ng pang-abuso sa kanya. At nasa harapan naman ng sasakyang ito si Ma'am Laika Conares. Ito medyo busy siya ngayon, may mga kinakausap sa mensahe at nasa kanya rin naman ang pinaka-original na folder na naglalaman itong complaint na ito. In less than an hour mga kapuso ay matatapos na itong biyahe na ito at pagdating namin sa DOJ ay agad nilang ihahain itong reklamong ito, panunumpaan ni Sandro Mulak mismo. Dumating din sa tanggapan ng DOJ ang dalawang testigo ni Sandro Mulak.
Sa mahigit 200 pahinang reklamong kanyang pinanumpaan, idinitali ang nangyari umano noong madaling araw ng July 21. Base sa kopya nito na aking nakuha, sa pamamagitan ng text ay inimbitahan umano siya ni Nones sa kanilang hotel room at binanggit na ikakas siya dahil nagdidirect na umano ito. Pagdating sa hotel room, si Nones at Richard Cruz lang umano ang inabutan niya, taliwas sa sinabi ni Nones na may kasama silang iba. Pinilit umano siyang gumamit ng kulay puting pulbos na nauwi sa kanyang matinding pagkahilo. Noon na umano nagsimula ang pangahalay sa kanya ng 2 lalaki. Sinubukan umano ni Sandro na pigilan sina Jojo at Richard pero di siya pinakinggan. Sa isang punto, may ipinapanood pa umano si Nones na malaswang video. Sa mga unang tangka ay hindi umano makaalis agad si Sandro dahil sa sobrang hilo at hina. Hanggang nagkaroon ng pagkakataon at di na napigilan ni Nones at Cruz. Ang conclusion po ng aming investigators ay magsampa ng kaso laban doon sa 2 respondent. Rape by sexual assault at acts of lasciviousness, several counts. Yun pong findings namin ay base sa medical examination, forensic evidence, and nag-conduct din po ang behavioral science division namin doon sa mga biktima. Nag-negative sa drug test si Sandro, pero ayon sa NBI, 10 araw na nakalipas ang insidente nang magawa ang drug test. Nauna lang itinanggi ni Nones at Cruz ang aligasyon ng aktor. Hindi umano sila gumawa ng kahit anong sexual harassment abuse laban kay Sandro. Sabi nila sa Senado, kaya nilang patunayan sa korte na sila ay inosente at habang naghihintay ng due process ay humiling sa publiko na huwag silang husgahan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang Health Department laban sa community transmission o pagkalat ng Mpox matapos may maitalang bagong kaso nito sa Metro Manila. Nagsasagawa na ng contact tracing para riyan at nakatutok si Joseph Moro. Isang 33 taong gulang na lalaki na taga Metro Manila ang nakitaan ng Mpox o dating monkeypox. Unang kaso siya matapos sa deklara ng World Health Organization o WHO na global health emergency ang Mpox noong 1 linggo. Ayon sa DOH, hindi raw bumiyahe sa labas ng Pilipinas ang nasabing lalaki. Pero nakaranas ito ng lagnat na sinundan ng butlig na nagtutubig sa muka, likod, batok, katawan, singit, palad at talampakan. Nasa isang government hospital siya nang makumpirma bilang Mpox case kahapon lamang. Nagko-contact tracing na ang DOH ngayon. That means yung virus ay nandito sa Pilipinas. We had 9 cases noong 2023 pero pakunti-konti ang natetest natin. So that means the Mpox virus is among us. So hindi siya imported, nandito siya. So warning yan to everybody. So community transmission ito. Ayon sa WHO, ang Mpox ay isang sakit na katulad pero hindi singlala ng smallpox. Pantal na may nagtutubig. Para siyang butlig na ang laman niya, nagsisimula siya sa butlig na ang laman niya ay tubig. Pero ang pinagkakaiba niya sa bulutong tubig is pag tumagal na, nagiging nana na yung laman niya. May mga reports na makati po siya, yung iba masakit. Ayon sa Department of Health, hindi naman daw kailangang ibalik muli ang pagsusuot ng mga face mask kahit yung social distancing na ginawa ng COVID pandemic. Ayon sa DOH, hindi tulad ng COVID na airborne na ipapasa ang Mpox sa pamamagitan ng close at intimate na contact. No, COVID is airborne, so ang bilis, di ba? Makasakay mo lang sa bus, sa tren, sa jeepney, pwede kang mahawa. Unlike this one, close and intimate contact. Magkadikit, magkalapit. Pero namamatay siya sa soap and water. Hindi rin daw kailangan magsara ng mga border na ililipat ang Mpox sa mga gamit o damit na mga mayroon ito pero madali naman daw itong mamamatay sa mga sabon. Kaya inirekomenda ng DOH ang madalas na paghuhugas ng kamay. Ayon sa DOH, may mga ilang industriya tulad ng mga spa at parlor na bibigyan ng DOH ng mga paalala para maiwasan ang pagkalat ng Mpox. Kasi ito yung areas na merong contact, di ba? Humawak ka ng pasyente, minasahe mo, ay kliyente, nag-massage ka doon, parlor, spa, gano'n. So we will be coming out with something, anong tawag dito? Memes, very specific for them. 17 mga ospital ang tinukoy ng DOH na pwedeng puntahan ng mga hinihinalang may Mpox. Meron tayong Mpox pero hindi pa dapat tayo mabahala kasi nga yung COVID, napraning tayo kasi marami tayong uncertain at hindi alam. Yung Mpox,
1957 pa yata unang na-determine yan as an illness. And then pabalik-balik lang. But it's also good na mag-ingat tayo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.